Isa sa pinakamainit na tanong ngayon kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay ito. Fit pa siya na humarap sa paglilitis? Sapat ba ang edad para makaiwas sa hustisya? Maari bang maantala ang kaso dahil sa karamdaman? Dito, ipapaliwanag natin ng malinaw at direkta kung ano talaga ang ibig sabihin ng fit to stand trial at ano ang kasalukuyang kalagayan ni Duterte sa mata ng batas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Ano ang ibig sabihin ng fit to stand trial? Unahin muna natin ang isang mahalagang linaw. Ang pagiging fit to stand trial ay hindi nangangahulugan na ang isang akusado ay perpektong malusog. Sa ilalim ng international law, kabilang ang patakaran ng ICC, ang tanong ay ito lamang. Naunawaan ba ng akusado ang mga paratang laban sa kanya? Naunawaan ba niya ang takbo ng paglilitis? At kaya ba niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado upang ipagtanggol ang sarili? Kung oo ang sagot sa mga ito, itinuturing siyang fit to stand trial kahit pa siya ay matanda, may karamdaman, o mahina na ang pangangatawan. Bakit naging issue ang kalusugan ni Duterte? Si Rodrigo Duterte ay nasa huling bahagi ng kanyang 70 taon. Dahil dito, iginiit ng kanyang kampo na mayroon siyang mga problemang pisikal at posibleng kognitibo na maaring makaapekto sa kanyang kakayahang humarap sa korte. Ngunit sa ICC, hindi sapat ang pahayag o alegasyon lamang. Ang korte ay may malinaw na proseso upang masiguro ang pagiging patas para sa lahat. Ano ang resulta ng medical evaluation ng mga independent eksperto? Bilang bahagi ng due process, nag-utos ang ICC ng isang independent medical evaluation. Layunin nito na masuri kung si Duterte ay nakaunawa sa mga kasong isinampa laban sa kanya, may kakayahang sundan ng legal na proseso, may kakayahang magbigay ng malinaw na instruksyon sa kanyang mga abogado. Batay sa ulat ng mga eksperto, bagamat siya ay may edad at pisikal na kahinaan, natukoy na siya ay may sapat na mental na kakayahan upang makilahok sa mga pagdinig. Ano ang sabi ng batas tungkol sa edad at sakit? Malinaw ang posisyon ng international law. Ang katandaan ay hindi automatikong hadlang sa paglilitis. Ang pagkakasakit ay hindi rin sapat na dahilan upang itigil ang kaso. Tanging ang malubhang kawalan ng kakayahang mental, kung saan hindi na naunawaan ng isang akusado ang realidad o ang proseso, ang maaring maging batayan ng pagpapaliban o pagsuspinde ng paglilitis. Sa kasaysayan ng internasyonal na hustisya, maraming matatatang lider ang humarap sa korte, basta't sila ay may sapat na kakayahang mental. Sino ang may huling pasya? Mahalagang tandaan ito, ang mga doktor ay hindi humahatol ng kasalanan, hindi rin sila ang nagpapasya kung itutuloy ang kaso. Ang huling desisyon ay nasa kamay ng mga hukom ng ICC. Isinasaalang-alang nila ang medical findings, legal arguments, at ang karapatan ng akusado pati na rin ng mga biktima. Mga ka-edocs, may posibilidad ba na si Rodrigo Duterte ay haharap sa paglilitis? Batay sa independent medical assessment, siya ay tinuturing na may kakayahang mental upang maunawaan at makilahok sa proseso ng korte. Ang susunod na hakbang ay nakasalalay na sa desisyon ng mga hukom, hindi sa politika, hindi sa opinyon ng publiko, at hindi lamang sa edad. Sa huli, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang internasyonal na hustisya sa pagitan ng pananagutan, karapatang pantao at panuntunan ng batas. Kung ikaw ay matagal nang naniwala, kung ipinaglaban mo, ipinagtanggol at minsan ay isinugal mo pa ang pagkakaibigan at prinsipyo, mahirap tanggapin ang puntong ito. Pero darating talaga ang sandali na kahit gaano nating kamahal ang isang leader, kailangan nating harapin ang katotohanan, hindi bilang kalaban, kundi bilang mamamayan. Ngayon, hindi na ito simpleng issue ng politika. Hindi na rin ito labanan ng kulay o kampo. Ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court ay nagpapatuloy. At sa yugtong ito, ang korte ay hindi nagtatanong kung sino ang sikat, kundi kung sapat ang ebidensya para ituloy ang paglilitis. Kapag nakumpirma ang mga paratang, hindi na ito usapin ng makakalusot pa.
Ito na ang puntong kung saan ang kalayaan ay maaring hindi na maibalik. Masakit pakinggan, masakit tanggapin. Pero minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ang siyang pinakamahalagang harapin. Hindi dahil gusto nating may makulong, kundi dahil ang hustisya ay hindi pumipili kung sino ang minahal natin. Sa video na ito, hindi kita hihikayating kamuhian ng isang tao. Hihikayating kitang mag-isip, hindi bilang DDS, hindi bilang dilawan, kundi bilang Pilipino. Kung ikaw ay matagal nang naniwala, kung ipinaglaban mo, ipinagtanggol mo, at minsan ay pinatahimik mo ang sarili mong pagdududa, hindi madali ang sandaling ito. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi na paninira, hindi na tsismis, hindi na propaganda. Ito ay proseso ng batas, na tahimik, mabagal, pero hindi basta-basta tumitigil. Ang realidad ng kasalukuyan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Ito ang yugto kung saan hindi pa hinahatulan ng isang tao pero sinusuri kung sapat ang ebidensya para tuluyang ituloy ang paglilitis. Hindi opinyon ng publiko ang tinitimbang dito. Hindi dami ng taga-suporta, hindi lakas ng sigawan sa social media, kundi dokumento, testimonya, pattern ng mga pangyayari. Sa puntong ito ng kaso, ano ang mas mahirap? Ipaglaban ang paniniwala o tanggapin ang proseso ng batas. Bakit? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.